Ano, di ba uso ngayon parang 2026 versus 2016? Oo, mamaya, yun ang pag-uusapan natin sa ating SOCMED, ano, na bahagi. Pero paano nga ba nauso yun? Yung posting. Oo. Alam ko kasi actually last year, 2025, may naglabas din yan eh. 2015 versus 2026. Ay, 2026, 2025. Oo. The 10-year challenge. Ano, check mo kung paano ka gumanda, pumangit, o nagbago buhay mo. Oo. For better or for worse. Ayan, uso ngayon kasi yan, ano? 2016, ano ka ba ginagawa ko ng 2016? Ikaw nga, ano bang ginagawa mo 2016? Dami nangyari sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, marami tayong ginagawa ng 2016. Oo. Yan yata yung panahon din na pumunta kami sa Kalayaan Group of Islands. Parang nakwento mo na sa akin. O tapos, may coverage din ng presidential elections. That's right, din. oo. Stressful nga pala yun. Pero nakakatuwa rin yung mga ganitong klaseng challenge. It makes you look back where you were 10 years ago at magandang time for reflection din kung na-achieve mo na ba yung goals mo, for you to be thankful for, the last 10 years. Paano kung, of course, social media yan, paano pag nako-compare mo sa ibang buhay, yung sarili mong buhay, di ba medyo, bakit ganun? Hindi, perspective. Ano talaga to? It's a matter of mindset. Hindi naman pwede mo ikumpara yung sarili mo from 10 years ago, but always attack it positively. Pero delikado rin yun kasi pag pinopost mo publicly, you're opening yourself up for judgment. Oo. Sa mga mapanghusgang mata ng mga kapwa ninyo na, tinan mo, pangit siya dati. Grabe naman yung nagpaayos pangit ngayon. siya dati. Diba? Tinan mo to, taba-taba niya na ngayon. Oo. Diba? Malay mo. Well, we all go through phases, so Mahalin mo ang sarili mo. mahalin mo ang sarili Kahit mo. gaano ka pa kapangit. Ha? Nasa ang phase ka mo ng buhay mo, mahalin mo ang sarili mo. Tama. Oo. Paano kung wala ka mahal-mahal sa sarili mo? Huwag ganon. Lagi kang magtitira para sa sarili mo. Tama. Ayan. Magtira ka kahit konti. Kung saan-saan tayo pupunta. Okay, we're also... Kasi naman, dami nangyari kahapon. Ang dami nga, ang haba nun, 6 na oras ata. Grabe, Ilan nga 6 na ba? oras, pero yung dapat tumbukin ay hindi natumbok. Natumbok nga ba? Parang hindi nga eh. Okay, so we are also looking back at yesterday's happenings, yung 6 hours nga, 6 hours plus at the Senate Blue Ribbon Committee hearing. One of the moments that stood out when contractor Curly Discaya said he felt robbed when asked by the Justice Department to return money from flood control projects. Senator Risa Ontiveros and Public Works Secretary Vince Dizon were plain stunned by the statement of the so-called king of contractors. Let's listen in. Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Discaya na parang sila pa yung nanakawan. Parang kami po ang nanakawan. I-submit yung ledger na sinabi ni Ms. Discaya noon, meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2022. Dapat naman mag-solisi ka, ninakaw nila yung pera ng tao eh. Tapos narinig ko pa, sinabi daw niya, parang sila pa daw ang nanakawan. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya. No? Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob naman sabi, sila pa ang nanakawan. Siguro, humarap na lang sila doon sa mga kaso nila. Yung asawa niya, nakakulong na. Harapin na lang nila yung mga kaso at ibalik na lang yung pera ng mga kababayan natin. Akala ko kanina may tutugtog na music eh. Kasi may re-edit pa, may ganun, di ba? Oo. Akala ko may meow, 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 meow. Pero parang sila ang nanakawan. Tindi. Oo. Justice for the Discayas. Okay, anyway, speaking of DPWH Secretary Vince Dizon, he was at the Sandigan Bayan earlier today. And for the very latest from the Anti-Graft Court, here's our mobile journal, Arles de los Santos. Arles, bago tayo pumunta sa mga nagaganap dyan sa Sandigan Bayan, ano muna ang reaksyon ni Assistant Ombudsman Miko Clavano sa sinabi ni Curly Discaya kahapon? Magandang hapon sa iyo, Arles. Nako, Lord, ang dami nga ang nangyayari sunod-sunod pakaugnay sa mga nangyayari sa investigasyon ng flood control scandal, no, kung saan nga
kasama sa mga binigay na komento ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, yung tugon niya dito no na sinabi nang mawala ang pera para sa flood control, hindi lamang daw pondo ang nawala kundi kaligtasan ng mga Pilipino, kaya daw mali at malaking kalokohan na tawaging pagnanakaw ang pagbabalik ng ninakaw. Ay yung taong bayan daw ang unang ninakawan, kaya naman ang pagsusauli ng pera ng gobyerno ay hindi pangingikil, ito daw ay pananagutan. Ayan ay at least no yung tugon ni Assistant Ombudsman Miko Clavano sa naging pahayag nga nitong kontratista na si Curly Discaya na sinabing tila sila daw yung ninanakawan. Nang tanungin kung magkano nga ba ang ibabalik nilang pera para sa kanilang aplikasyon sa restitution process na sa bilang bahagi no ng para sila ay maging masailalim sa Witness Protection Program. So yun yung komento ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na kasama nga rin sa mga tumututok ngayon sa kaso ng mga Discaya. Lord. Oo, ang tindi nun. Nakakaawa naman mga Diskaya, no? Sila na ngayon nauubusan ng pera. Sila na yung nababawasan pa ng mga sasakyan, binabato ng mga bahay nila. Sila pa yung ninanakawan. Okay, anyway, sino yung mga notable personalities who appeared at the Sandigan Bayan earlier today, Arles? Okay, kagabi... go Arles. Go ahead, Lord. Sige, Lord. So, go. Kasama dyan siyempre no, si Senator Obong Revilla na kaaalis lamang mula dito nga no, sa Sandigan Bayan matapos humarap sa 3rd at 4th Division kaugnay sa mga kasong isinampa sa kanya na malversation for falsification of public documents at yung kanyang draft nga na kaso no, kung saan nagpiyansa siya sa 4th Division na nagkakahalagang 90,000 pesos. Yan yung para sa kasong draft no. Pero yung sa 3rd Division naman, no bail yun at tinatasan nga na magtungo siya sa Quezon City Jail kung saan yun yung magsisilbing detention facility niya pansamantala habang nililitis niya ang dating senador. Sinubukan nilang i-apela yan, Lord, no? At sinabi na baka daw maaari na manatili na lang itong si Revilla sa PNP Custodial Center sa Crame, pero kasi ayon kay Secretary John Vic Remulla, ito daw ay under renovation. Kaya imposible na doon ito ilagay. Pero ang diringgin ang apela ng kampo ni Revilla sa Biyernes, January 23. Actually, paglilinaw lang, Arles, sa press con kanina ni Secretary John Vic Remulla, sabi, i-demolish na pala yun. O yung custodial center niyo kasi hindi na raw kasya. So ganun karami yung mga may atraso sa bansang ito. At mukhang tatayuan daw ng bago. At nakikipagkonsulta raw sila sa DPWH para dito sa permit. DPWH na naman. But anyway, si Revilla daw will be transferred to the new Quezon City Jail sa Payatas for detention. Arles, ito yung pinuntahan na tinuro mo kami dati? Naalala mo ba? Yes. Doon, Lord. Kung saan nga ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla na yung mga opisyal o mga personalidad na merong salary rate 27 pababa, doon nga madidetene, no? Dahil nga ayun yung parang facility na inihanda para sa pagpatuloy na investigasyon at pagpapanagot sa mga dapat managot kaugnay ng mga manumalang flood control project. So, sa latest doon, nasa 1,000 daw na mga inmates o mga detainees ang pwedeng manatili doon kung saan isa na nga doon ngayon si dating Senador Bong Revilla. What about for his co-accused, Arles? What else do we know? So far, Denise, hindi silang magkakasabay na dumating dito, no? Ngayon, nananatili yung sasakyan ng NBI or National Bureau of Investigation dito sa may labas lamang kung saan pinaniniwalaan natin na nandito sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, pero nauna nang pumasok sina RJ Dumasig at Juanito Mendoza na kasama doon sa mga nilabasan o inisyuhan ng warrant of arrest kagabi kaugnay ng mahigit 92 million na umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ay, okay, Curly Discaya. Oo. Pero okay, bago tayo mag-sorry kay Curly Discaya, okay, ano naman ang ginagawa dyan ni DPWH Secretary Vince Dizon? Lord, si Secretary Vince Dizon naman tumayo siya bilang isang witness. Ayan ay kaugnay ng manumalang flood control project sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Kasama dyan sa mga accused o akusado sa kaso na ito, si Representative Zaldico at siyang pang-opisyala ng DPWH Mimaropa. Yung kaso nila ay corruption at malversation of public funds na parehas or isa
na non-bailable na kaso. Sa listahan din ng mga akusado, si DPWH Region 4B, Regional Director Gerald Pacanan at si Planning and Design Division Officer in Charge na si Montexis Tamayo. Ayon kay Dizon, malakas daw ang kanilang ebidensya para sa mga kaso, isa sa mga dahilan kung bakit kasama siya mismo sa mga testigo nitong pagdinig patungkol sa umano'y issue ng flood control project sa Oriental Mindoro. Pa rin ba yung mga supporters si Bong Revilla sa labas? Oo nga, na madami may pala hawak nung na mga papel na placards at nakakulay puti pa talaga. Correct ka dyan, Lord. Actually, nandito sila sa harapan na bahagi ng Sandigan Bayan at meron silang iba't ibang mga placards na hawak, no? Yung iba may mga nakasulat na naniniwala kami na inosente si Senator Bong Revilla. May mga nagsasabi naman na mahal ka namin, Senator Bong Revilla, at kinapanayam natin, Lord, syempre, no, para mas maintindihan yung kanilang panig. Ayon sa mga nandoon, kanina, nasa 300 na mga supporters ni Bong Revilla yung nandoon at inaasahan nila na aabot daw sila ng 1,000, no? Itong mga kababayan natin na ito nanggaling pa sa 4 na mga bayan sa Cavite, no, sa 1st District. Ayan yung sa Noveleta, sa Kawit, sa Rosario, and meron pa may isa, Noveleta, Rosario, Kawit at Cavite City mismo, no? At ayon nga sa kanila, nananiwala daw sila na inosente itong dating senador. Bukod pa dyan, parang si Revilla daw yung inaatake. Bakit daw ba? Dahil ba ito ay walang posisyon sa gobyerno ngayon? O dahil meron na siyang record na kung saan nasangkot nga rin siya sa korupsyon sa pamahalaan? Lord. Arles, who organized that? Paano sila nagtipon-tipon at paano sila nag-usap-usap na sila yung magsasama-sama dyan? Ayan yung hindi natin nakuhang impormasyon, Dennis, no? Kasi kanina, habang yung iba nakatayo, yung iba naman nakapila na doon, no? Sila ay magkakasama, may ilan pa rin na mga dumadating separately. So we cannot confirm kung, di ba, alam nyo, yung may mga alegasyon na baka mga hakot or mga kasama sa mga partido or supporters, but at least for them, parang pumunta lang talaga sila dito to support at hindi sila nagbigay ng tugon kung sino yung nag-organize ng para pumunta sila rito. Pero ba ay lilipat sa Payatas? Sila, Lord, itong mga yung mga Supporters? So far, wala naman silang galaw dito, Lord, na nanatili sila rito. Bit-bit yung kanilang mga placards. And actually, nung dumating si dating Senador Bong Revilla, doon natin narinig na meron silang mga dalang megaphone at talagang magkakasama silang sumisigaw na pakatatag Senador Bong Revilla at naniniwala silang inosente nga ito. In-acknowledge ba ng dating senador yung mga supporters? Oo, Denise, pero napaka-brief lang yan, no? Nagpapasalamat daw siya sa mga suporta. At kanina nga, pagdating nito, nakita natin yung gesture niya, no, ni Revilla na humarap ito sa camera at itinaas ang kanyang kanang kamay na tila kumakaway at senyales na parang ng kanyang pakikiko-operate din nga dito sa kanyang pagharap sa Sandigan Bayan. Kalayaan para kay Cap. Okay, both sa Sandigan Bayan at sa DOJ, pati sa ICI, pakituhog na rin natin, Arles, ano ba yung inaasahan natin in the next few days from them? Lord, hindi pa natin alam kung ano pa yung aasahan natin kabukod dito, no, at least, no, sa mga nangyayari dito dahil patuloy pa din. On Friday, diding nga yung appeal nito nila Revilla na ilipat siya sa PNP Custodial Center na ayon nga kay Remulla pala kanina i-demolish na, no. Pero Lord, may inilabas din kasi, no, na papel itong BIR or COA rather, no, kung saan nga 4 na fraud audit report para patungkol ito sa 325 million pesos na mga proyekto ng flood control projects sa Bulacan pa din. Meron silang mga na-flag na ghost projects, na mga unauthorized relocations at mga questionable accomplishment reports. Yan mo ng latest mula dito, Lord. Sige. Arles, bago ako magpaalam kasi kanina sa press ko ni Senator Marcoleta at ni Senator Amy Marcos, tinanong niya yung media kung hindi ba kayo binigyan ng kopya ng affidavit ni dating Speaker Martin Romualdez. Kasi doon sa affidavit niya sinasabi na wala raw siyang control over the 80 committees daw sa Kongreso. Wala talagang inabot, Arles, no? So far, Lord, wala pa rin tayong nakukuha na mga papeles mula doon kay House Speaker Martin Romualdez nung umarap siya sa ICI. Ang sabi lamang na ICI noon, sinisilip pa nila ito dahil makapal ang mga dokumento at kailangan nila ng panahon para rito. But days after and months after, hanggang ngayon, wala pa rin papel o affidavit na tayo nakukuha mula sa ICI.
pala, ICI pala yung pinag-uusapan natin. ICI. Thank you for that update. Ang ating Bomba Journal, Arles de los Santos, reporting to us live from the Sandigan Bayan in Quezon City. Ngayon naman ay kamustahin natin ang Senado matapos ang Marathon Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Let's ask mobile journalist Merimon Reyes na pag-usapang patatagan ay talaga namang laban na laban. Merimon, Bitin pa nga raw si Merimon Bitin pa si kahapon. Merimon. 6 hours lang? Sabi niya, manipis, sabi ni Manipis. Merimon. Oo, manipis. Okay, Merimon, ano bang, ikaw ba feeling mo, ininakawang ka na rin ng tulong dyan? At what are the senators saying about Monday's inquiry on the flood control projects? Lord Denise, magandang hapon. Actually, pagdating sa pagbabantay natin kahapon sa pagdidig ng Senate Blue Ribbon Committee, medyo hindi rin natin in-expect na matatapos din kahit papaano in neck of time lang yung pinakapagdinig, and then naging maayos din naman yung pag-transfer ng custody dito kanila District Engineer sa Bryce Hernandez at kay JP Mendoza na ngayon kasama na ng NBI for the booking process, yung pagkuha ng fingerprints nila, ng medical nila, at pagdala sa bilibid. So far, pagdating dito sa Senado, may mga senador na dismayado sa naging takbo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero meron din namang so far satisfied ang pagdating dito. Yung mga satisfied, sila Senator Erwin Tulfo na sinasabing okay naman daw dahil nailabas din na yung issue tungkol doon sa coordinates na magulo, na meron palang MIPS coordinates, meron palang actual or as-stake coordinates. Pero on the other hand, itong sina Senator Amy Marcos at Senator Rodante Marcoleta, ipinahayag nila kanina sa isang press conference na dismayado sila at tila bitin sila sa pagtugis ng komite dito sa pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects at issue ng korupsyon. Lalo pa na kahapon, may mga opisyal na mula sa DPWH na nandoon na at present na sa pagdinig. Ang sinasabi pa nga dito ni Senator Marcoleta, yung issue raw ng grid coordinates, na bring up niya na yan nung simula pa lang ng pagdinig ng Blue Ribbon, nung siya pa raw ang nanunungkulan sa komite. Pero kaya daw nakikita niya parang umulit na naman na, nag-start daw from the beginning, at pagdating daw doon sa iba pang mga bagay, for example, doon sa case naman ng Synergist na house and lot, supposedly ni dating House Speaker Martin Romualdez, dapat daw ipatawag o ipadala sa Senado yung mga dokumentong nagpapatunay nito, at hindi lang daw bumase doon sa dalawang tumestigo na ang pangalan si Joy at saka si Maria. For Senator Amy Marcos, ito rin yung sinasabi niya na even yung mga videos daw na nilabas ni dating Ako Bicol Party Representative Zaldico, dapat din daw imbestigahan ng komite ng Blue Ribbon Committee Chair para rin daw mas matignan din yung mga pangalan ng mga nababanggit dito. Oo, Merimon, ikaw ba'y binigyan ng sinasabi nilang minority report na ginawa nila? Yes, Lord. Lang reporters ngayon binigyan na ng kopya nito dahil nga sa pagkadismaya nila. Naglabas ng minority report itong Menoria at naglalaman ito ng mga observation nila, ng mga issues na natukoy nila, ng findings nila, at even mga recommendations and legislative measures na tinitingnan nila na maaaring gawin, at nakabase ito sa kanilang mga pag-obserba sa mga lumipas na pagdinig. So kahit yung pinaka-start pa, naglalaman din itong minority report ng mga personalidad o pangalan ng mga tao na tinuturo raw ng mga ebidensya na dapat managot at kanilang mairerekomenda rin daw for charges. Ito napasa na raw nila kay Senate President Tito Soto, at antabayan na natin sa mga susunod na araw pagka i-bring up na ito sa session floor. Oo. Okay. So sinabi rin sa minority report yung dapat kasuhan, ano? Maari mo ba kaming bigyan ng ilang mga prominenteng pangalan? Okay, kanina prominente sinasabi si Martin Romualdez daw. Bakit? Yung iba lang yung binibigyan talagang sapina, pero samantalang ito, wag nila sabihing parliamentary courtesy na naman yan, sinasabi. Oo, Lord, yung sinasabi ni Senator Marcoleta na pagdating daw dito, dapat iniimbitahan na rin daw itong si Romualdez, at hindi daw dapat gawing basehan ang parliamentary courtesy para maging batayan kung a-attend daw ba o hindi itong si dating House Speaker sa pagdinig sa Senado. So far, ang sinasabi kasi kanina ni Senator Marcoleta, yung laman ng mga pangalan daw doon sa minority report, mga ebidensya ang nagtuturo sa mga ito. At so far kasi 500-pager yun, ang nakita pa lang natin doon yung may photos doon na nakaturo yung arrows kay House Speaker Martin Romualdez. So nakalagay doon yung testimonies ni Orly Gutesa, even yung mga nakukuha nilang mga info from the past hearings ng Blue Ribbon Committee. Yun yung pinakatumutukoy doon sa mga personalidad. Pero so far, mahaba-haba kasi ito kaya iniisa-isa pa natin. And even kanina, ang sabi din nila Senator Marcoleta, tingnan na lang din daw yung laman nito. Ayaw na rin nila sabihin yung mga pangalan kahit summary ng mga personalidad. Ano pa nga, para suspense, may dot. May dot pa. Para suspense. Pero okay,
Sabi rin ni Senator Marcoleta, nasasayangan daw siya kasi at marami ring gantong obserbasyon kahapon nasasayangan sila sa presence ni Trygve Olayvar at ni ano pangalan ng isa? Trygve Olayvar at ni Maynard Ngu. Tama. Kalaro paghaharapin na itong si Bernardo at si Trygve. Lord, yan yung sinasabi ni Senator Marcoleta na they were expecting more na lalabas din daw na bago doon sa pagdinig ng komite pero hindi naging sulit yung oras na ginamit doon sa komite kasi dito kanila sekretarya, yung kanila Yusek Olayvar, kanila Maynard Ngu, hindi sila nabigyan talaga ng enough na time para matalakay pa yung kanyang mga aligasyon na nababato sa kanila, yung kanilang mga natatanggap din tila na kickback o yung kinalaman nila doon sa mga ipinapadalang pera sa mga nakakapag-enjoy mula dito sa mga maanumalyang flood control projects or infra projects. Yan yung mga sinasabi ni na Senator Marcoleta na sana raw magkaroon ng changes kung sakali man na may susunod na pagdinig. Pero so far, from the minority, eto na raw yung kanilang masasabi. Yun yung nagiging laman ngayon ng minority report nila. Wala pang nakaschedule sa susunod, Mary Mon. Wala pang schedule ang Blue Ribbon Committee. Ang kahapon kasi, sinuspend lang talaga siya. Pero ang nasabi kanina sa isang panayam din naman kay Senator Erwin Tulfo, Vice Chair ng Blue Ribbon Committee, parang sa pagkakaalam niya, mukhang maglalabas na lang yata ng committee report ang Blue Ribbon, kaya hindi pa raw siya siguro kung magkakaroon ng susunod na pagdinig ang komite patungkol dito sa maanumalyang flood control projects. Pero ang sure tayo sa ngayon, base rin sa mga naobserbahan din natin kahapon, may ilang mga katanungan pa talaga ang publiko na inaasahan nila na mabibring up pa sa mga susunod na pagdinig kung sakaling meron man. Ako, Merrimon, isang tanong lang. Mabalik ako dun sa gumulantang sa lahat kahapon, yung statement nga ni Curly Discaya na parang siya pa yung ninanakawan. May mga nadinig ka pa bang ibang reaksyon from the senators? At alam natin earlier on, nung nagkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing, nagpangako itong si Mr. Discaya na i-release niya yung kanyang mga ledgers. Will the Senate actually compel him to do so sooner rather than later? Yeah? Denise, yan yung isa sa pinag-initan ng ilang mga senador sa komite kahapon, sila Senator Risa Hontiveros, sila Senator Kiko Pangilinan. Kine-question nila na nabigyan na raw ng time dati itong si Curly Discaya, pati si Sara Discaya, hindi pa siya kinukuha doon papuntang Davao. At binigyan sila ng oras para kunin daw sana itong mga ledger. Pero until now, wala pa rin silang nailalabas na mga ledger. Ito yung naglalaman ng supposed na mga nakatanggap ng kickback. At ito yung isa sa mga titingnan din natin sa mga susunod na araw kung sakali man ulit na magkakaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon kasi yung mga senador nais nilang makita itong ledger. Dito rin na bring up naman ni Senator Marcoleta, nakaharap din kasi sa pagdinig kahapon si Prosecutor General Fadulyon na bring up ulit yung restitution, yung pagbabalik ng pera bilang kondisyon bago mapailalim sa Witness Protection Program. Pero at the end of that part ng pagdinig, itong si Curly Discaya, hindi na rin siya masyadong nagsalita kasi natatakot na raw siya na baka maput siya behind bars tulad ng kanyang asawang si Sara Discaya. Hindi totoo ng reaction daw ni Tito Sen ay, Tite! Sinabi ni Curly Discaya. Okay, wag ka. Ang sabi nila Senator Amy at Senator Marcoleta ay they did not feel alluded to doon sa sinabi ni Ping Lacson kahapon na shut the F up yung mga nangmamaliit at nanghahamak sa mga achievements ng Blue Ribbon Committee. Tama ba, Merrimon? Tama, Lord. Ang tanong kasi kanina ng mga media kung ano yung masasabi nila doon sa naging komento or yung sa opening statement ni Senator Ping kahapon tungkol sa mga ingay na pumapaligid dito sa pagdinig ng Blue Ribbon na hindi ito nakakatulong at yung sinabi pa nga na shut the F up at ipagpapatuloy nila ang pagdinig at still within the direction din ng ebidensya yung ginagawa nito. Wala rin daw sila pinagtatakpan according to Senator Ping. Pero kanina sabi ni Senator Amy at ni Senator Marcoleta, feel naman nila hindi naman daw sila yung pinatutungkulan doon at hindi naman daw nila na-feel na sila yung being alluded nung remarks na yun ni Senator Ping. Kayo naman, sino ba kasi nagsabi na sila'y pinatatamaan? Anyway, maraming salamat sa iyong ulat ang ating mobile journal, Merrimon Reyes, mula pa rin. Siyempre, saan pa? Di sa Senado. Tinamaan. Tinamaan ba? O Dito. Hindi daw. Pero di ba may kasabihan dyan? Ano lang naman yan bato-bato sa langit, di ba? Ang bato-bato sa langit, ang tamaan, masasaktan. Ayun. Okay. Tama ba? Ha? Mali yata yun. Kahit ano. Pero ito sige. tama. Time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo.
Dito pa tulad po ng sunod yung mapapanood. These are global headlines from the Associated Press at magbabalik pa rin po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. The Minnesota Governor's Council put together a full weekend of events to commemorate the 40th anniversary of Martin Luther King Jr. Day. On Monday, the public was invited to a celebration in St. Paul, where local artists performed. Hackers have disrupted Iranian state TV to air footage supporting the exiled crown prince. The video urged security forces not to target civilians. Valentino Garavani, the jet-set Italian designer whose high glamour gowns were fashion show staples for nearly half a century, has died at his home in Rome. He was 93. And a crowd of Orthodox Christians gathered Monday to watch hundreds of swimmers dive into a lake in Kosovo as they raced to be the first to clinch a cross in Epiphany celebrations. And we're back. Salamat po sa inyong patuloy na panonood. Ito pa rin po ang Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. At this point, we bring you more stories. Interior Secretary John Vic Remulla said former Senator Bong Revilla called him about his intention to surrender yesterday. On Monday, the Sandigan Bayan issued an arrest warrant against Revilla over an alleged ghost flood control project in Pandi, Bulacan. Remulla said he advised Revilla, a longtime friend, to surrender to avoid any untoward incident. The former lawmaker will be detained at the New Quezon City Jail in Payatas. Cavite Representative Kiko Barzaga has apologized to businessman Enrique Razon. Barzaga said he said sorry over personal issues, though he declined to give details. He noted, however, that the legal case will still push through. Recall that Razon filed a cyber libel complaint against Barzaga after the neophyte lawmaker accused him of corrupting the House. Oil companies have implemented a big-time increase in the prices of fuel products today. Diesel prices will be up by 2 pesos, gasoline by 1 peso, and kerosene by 1 peso and 50 centavos per liter. The Energy Department attributes the hike to the conflict in Iran and uncertainties in Venezuela. Okta Research has reported a record single-quarter drop in self-rated poverty and food poverty in the fourth quarter of 2025. The latest survey showed 37%, or about 9.8 million Filipino families, considered themselves poor in December, down from 54% in September. Food poverty also fell sharply to 30% from 49%. The poll was conducted between December 3 and 11 among 1,200 adult respondents nationwide and has a plus-minus 3% margin of error. All right, in other news, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino says they will file their own impeachment complaint against the President next week. Meantime, Davao Representative Paulo Duterte questioned the timing of the first complaint against the Chief Executive. And here is the report. President Bongbong Marcos is now facing his first impeachment complaint. The complaint was filed by lawyer Andre De Jesus and endorsed by Pusong Pinoy Party List Representative Jet Pisay. It accuses the president of violating the Constitution and betraying public trust. Among other allegations, it cites the International Criminal Court's arrest in March last year of former President Rodrigo Duterte. The complaint also claims that President Marcos is unfit to hold office due to alleged drug addiction, an accusation previously raised by his sister, Senator Amy Marcos. De Jesus further alleged that the president failed to veto unprogrammed appropriations and other unconstitutional provisions in the General Appropriations Act from 2023 to 2026. The complaint also accuses the chief executive of receiving kickbacks from government flood control projects and of using the Independent Commission for Infrastructure to target political opponents while protecting allegedly corrupt allies. What I need to do, I have to do. So that is exactly why I'm here, irrespective of the possible turnout. But then again, miracles do happen. I believe that miracles happen, and who knows? The numbers might end up being in our favor. Maybe members of Congress might wake up one morning thinking, hey, you know what? He has a point. Maybe we ought to exact accountability from our president.
Meanwhile, Congressman Nisay was asked about his endorsement of the impeachment complaint. Nisay's name appeared in a list of congressmen whom the ICI said were linked to contractors involved in government infrastructure projects. No one, not even the president, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro, mapanagot ang totoong may mga sala. House Senior Deputy Minority Leader and Caloocan City 2nd District Representative Egay Ariza said he found it strange that Andre De Jesus filed the complaint. I'm still puzzled on what's really the motive of this complaint, because I find it strange na it's only 4 pages without attachments. Ariza noted that De Jesus had once served as counsel to First Lady Liza Marcos in a disbarment case involving another lawyer. De Jesus has denied having any links to either President Marcos or Vice President Sara Duterte. For his part, Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte believes the complaint is meant to protect rather than impeach the president. He said the case will likely be dismissed, which would then trigger the 1-year constitutional ban on filing another impeachment complaint against the same official. This view was echoed by Vice President Duterte, who is currently in The Hague to visit their father. Murag bakuna ang tawag nila. Mabakunahan ka para kuan ka. Protected ka for 1 year. In a statement, House Speaker Boji Diz said the House of Representatives sees no sufficient basis at this time to justify the impeachment complaint against the president. He emphasized that impeachment is a serious and rigorous constitutional process that should not be used for political purposes or to foster division. Meanwhile, Malacanang said it acknowledges the democratic process involved in filing the impeachment complaint against President Marcos. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro said they will respect the process and trust that Congress will act with integrity. Itong mga issue po na ito ay matagal na po natin nasagot. Matagal na po natin itong naipaliwanag at masasabi natin sa ngayon, base lamang po sa inyong sinabi ay masasabi natin ito ay walang basehan. Ang Pangulo po ay naniniwala na ang mga mababatas natin ay gagamit ng kanilang pag-iisip, kanilang puso, at sila ay naaayon sa batas at hindi para sa pansariling kapakanan lamang. For now, it is business as usual for President Marcos. Meanwhile, Malacanang responding to Davao Representative Paulo Duterte's claim that the impeachment complaint against the president appears to be scripted. And for details, we have mobile journalist Julie Baiza. Julie, okay, anong sagot ng palasyo dito? At kanina, yung kapatid ng presidente sabi, isang bagong drama series na magtatagal daw ng 1 taon. Magandang hapon, Julie. Yes, Lord, pinalagan nga ni Palace Press Officer Claire Castro yung mga pahayag ni Congressman Pulong Duterte na scripted yung pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Castro kanina, hindi raw sila sangkot sa anumang pagpaplanta ng ebidensya, gaya raw ng ginawa ng ama ni Congressman Pulong na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Castro, ang mga Duterte lang daw yung saray sa ganoon. Ang administrasyon hindi rin daw eksperto sa paggawa ng intriga. Dinagdag pa ni Castro na kahit sino man daw yung magsampa ng impeachment complaint, hindi raw magandang tingnan yan para kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw maganda sa usapin ng ekonomiya, lalo't makikita nga nung mga negosyante na may mga ganitong pahayag laban sa administrasyon. Kanina, Lord, hindi pa natin nakukuha yung sagot naman sa nasabi ni Presidential Sister Senator Amy Marcos kasi medyo na late yung naging pagsasabi ng pahayag at natapos na tayo ng briefing at nakalabas na tayo. Kaugnay pa rin naman ng impeachment, hindi naman daw nabanggit kung nagkausap na si Pangulong Bongbong Marcos at saka si Presidential son, House Majority Floor Leader Sandro Marcos. Pero malinaw daw ang sinabi ng Pangulo sa kanyang anak, gawin ng trabaho. Hindi raw pwede yung kamag-anak at kaalyado dahil kung ano raw yung mandato, yun daw yung dapat ipatupad kahit na yung posibleng malagay sa impeachment ay yung kanyang ama. Lord Denise. Julie, anong reaksyon, anong sinabi ni Yusek Claire dun sa statement ni Congressman Pulong na the lawyer who filed the complaint against President Bongbong Marcos is actually the same lawyer who represented the First Lady against for a disbarment case against the lawyer Glenn Chong? Pinabulaanan niya ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang sabi pa nga niya, dapat tigilan na rin daw yung pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Okay. Nagulat daw yung Pangulo nung nabalitaan na nalilink itong si dating Senador Revilla sa flood control scandal?
Yes, Lord. Nung una daw na narinig ng Pangulo na dawit si former Senator Bong Revilla dito nga sa usapin ng flood control, nagulat yung Pangulo, sabi ni Castro. Ang naging reaksyon daw ng Pangulo, bukod nga doon sa pagkagulat, sinabi pa rin daw na kahit nakaalyado, hindi daw, kailangan pa rin daw siyang investigahan, kasi wala nga daw sasantuhin itong administrasyon. So, kung maaalala natin, si ex-Senator Bong Revilla ay dating bahagi ng alyansa ng Bagong Pilipinas na inendorso naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Sayang naman yung mga intelligence funds sa mga ganyan. Oo. Okay, may tatanong ka pa kay... Hindi, reaction pa rin ng Palasyo, Julie, patungkol naman dito kay former DPWH Secretary Manny Bonoan na nagbalik bansa na at tumestigo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Yes, Denise, naniniwala daw yung Pangulo na nagsasabi pa rin ng katotohanan si former DPWH Secretary Manny Bonoan. Lalo na daw kasi na humaharap siya sa Senado at under oath yung kanyang mga sinasabi. Kaya kailangan umasa daw na totoo yung sinasabi niya. Kasi kanina nga, Denise, natanong sa kanya na pinangangambahan ba ng palasyo na babalikwas or mag-iiba ng tono itong si Bonoan sa mga sasabihin niya sa pagdinig ng Senado. May hirit ba ang palasyo tungkol sa magiging kapalaran ng ICI? Sa ngayon, hinihintay pa rin yung magiging ulat o report ng ICI kasi natapos na nga daw yung ilang mga investigasyon at ginagather na yung mga ebidensyang nakuha para makapag-rekomenda ng pag-filing ng cases sa mga dapat ng masampahan. Pero may sinabi din ng Palasyo dun sa mga nagsasabi na una, palabas lang daw yung ICI. Ang sabi ni Castro kanina, paano daw magiging palabas kung yung mismo mga miyembro nga daw ng ICI tiyak na overwhelmed sa dinadami ng trabahong kailangan gawin. Kung nakikita rin daw ng publiko yung mga efforts o hakbang ng Pangulo para nga masawata itong korupsyon. Pero hindi nga rin daw maiiwasan na merong mga hindi makontento sa ginagawa ni PBBM. Hinamon naman niya yung mga nagsasabing palabas lang yung ICI na maglabas naman sila ng ebidensya o patunay kasi sila nga daw yung nagbibintang na palabas labang yung ICI. Nabanggit pa nga ng Pangulo na kung mismong si dating Senador Bong Revilla nga nakaalyado ng Palasyo or kaalyado ng Pangulo, sumuko, ginalang daw yung proseso at saka yung korte. And kanina nabanggit nga rin na yung ICI naman naging epektibo kasi daw Lord Denise, halos lahat ng inimbitehan ng komisyon ay nagpunta maliban lamang daw kay Congressman Pulong Duterte at sa namayapang si Undersecretary Cabral. Oo, hindi pwede maging palabas yun. Wala nga live streaming eh. O Julie, baka sabihin puro negatibo naman yung yung Malampaya na bago raw may nadiskubre daw bagong sa Malampaya. Ano ang significance ito sa milyong-milyong mga households, Julie? Yung natural gas at yung kakayanan ng bagong Malampaya o yung May 1 na tinawag, makatutulong yan para ma-secure o matiyak na merong supply, sapat na supply ng kuryente dito sa, hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. And hindi lang mga households yung kayang masupplyan ng kakayanan yan, kundi maging yung mga buildings o establishments. Ang sabi nga ng Pangulo kahapon, nasa 200,000 na school buildings daw yung kakayanin din. And meron pa kasing ongoing pa rin yung mga drilling at ginagawang mga pag-aaral dyan. So, possible nga daw na matumbasan yan yung kakayanan nung existing na Malampaya field sa ngayon. So, ibig sabihin, mas maraming supply for us, so mas maraming mapagkukunan o resources yung bansa. Historic daw sabi yung term. Historic. Oo, kasi in more than a decade or in a decade, yan nga yung parang ito yung kauna-unahang pagkakataon na may kita nga or natuklas ang natural gas. And ang sinasabi nga rin ng Palasyo, all Filipino, mga Pinoy, yung nanguna dyan sa drilling na wala din na italang nasaktan or anumang maritime incident. So, pinupuri talaga ng Pangulo. Alright. Alam ko, busy si Julie ngayon kasi busy ng Pangulo na may 5 magkakahiwalay na mga pagpupulong at kasama dyan i-discuss yung kadena at yung anti-dynasty bill. Anyway, maraming hinahanap niyo daw kasi lagi. Ayan, nag-ano na. Kasi kayo Nilabas na yung schedule. Tinatanong niyo kasi Tama yan. Na parang kasalanan natin. Ano, Julie? Humingi ka na ba ng sorry, Julie Baiza? Oo, parang for the first time in-announce. Ang ating mobile journalist, Julie Baiza,
Salamat sa iyo, Julie. Now in Cebu, the Filipino Cebuano Business Club conducted a forum with several businessmen and political pundit Ronald Yun lang. Llamas. That's to discuss several issues, including the impeachment complaints against President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte. And for the latest, we have our man in Cebu, Dale Israel. Dale, kamusta ang forum? Wala ba nag-walk out? Maayong hapon. Maayong hapon, Lord and Denise. Andito tayo ngayon sa Golden Prince Hotel. Nakatapos lang ng PhilSeb Business Club Forum where political analyst Ronald Llamas laid out sobering assessment ngayon on the country's political landscape, highlighting why 2025 became a very crucial turning point and why 2026 may be the most decisive year yet. According to Llamas, several major developments define the political climate in 2025, including the International Criminal Court arrest of former President Rodrigo Duterte, a move that sent shockwaves across the nation. This was followed by the SONA of President Bongbong Marcos and removal of House Speaker and Senate President, signaling the deep fractures within the government. Llamas also pointed out that the September 21 rallies, which once demonstrated widespread public outrage, however, despite strong rhetoric, he noted that the government has failed to jail and the so-called big fish, raising questions about accountability and political will. Looking ahead, Llamas stressed that the 2026 will be a decisive year. He emphasized that the government should deliver tangible results, particularly in governance and economic stability, or risk losing public trust. A cabinet revamp is widely expected for this year. Pressure mounts on the administration to reset its direction. On 2028 elections, uncertainty dominates. Llamas said whether there will be a single unified candidate to challenge Vice President Sara Duterte, noting that no clear presidential candidate has yet been floated. He also said that the international criminal infrastructure is for all practical purposes is dead, while the impeachment efforts against President Ferdinand Marcos remains weak. A critical question remains unanswered: who will lead the opposition, with 40% of the voters still undecided for 2028, and the political field remains wide open. Llamas also warned that external influence, stating that China is actively seeking a pro-China candidate in the elections, finally raising concerns over the administration of Vice President Sara Duterte per se will be this would further polarize the nation. Okay, Back to you, Lord, and cambio tayo, Dale. Okay, update naman sa body count na. Lungkot, maabot na ng 36, 37 ba? Yung sa Binaliw landscape collapse, Dale. Yes, tama, Lord. Malungkot na kwento kasi tragedy sa Binaliw landfill that already claimed one rescuer aside from the 36 individuals buried in the January 8 trash slide. But this is actually the rescuer was identified as 50-year-old Ramon Abalde Singson, who is a volunteer actually from Toledo City and a security guard at Carmen Copper Corporation. He passed away last January 16, just days after completing his duty in the Binaliw search and rescue operations. Singson volunteered at the landfill site from January 10 to 13, according to his family. A wound that he sustained during this rescue operation, located under his boots, became infected. So his condition worsened due to the underlying diabetes also, eventually leading to septic shock. He had joined many rescue missions before, Lord, and not only in Cebu, but even in neighboring provinces and even in Luzon. Rescue work was his calling down. Councilor Dave Tumulak said that the death certificate listed septic shock caused by an infected wound with type 2 diabetes mellitus as a contributing condition. According to Tumulak, Singson fell ill shortly after his rescue. Duty ended and he passed away last January 16. Lord? All right. So, official body count, Dale, ilan na po? Dale? Official body count natin 36. 36. Yung, yes, Lord, 36 yung nalista. Alright. Nalista na namatay, Lord. Maraming salamat sa iyong ulat ng One News Cebu Desk, Dale Israel. Thanks, Dale. Again, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back.
And you are still watching Afternoon Delight. Thank you for staying with us. And this week, we do sabaw. Sabaw. Oo, minsan sabaw. Minsan state of mind. Minsan pampakalma. Pampa-GV na rin. At tulong to help us heal somehow. Remember, the broth mommy or daddy fed us when we're sick. Yun, ganun yun. Talaga. Hi, Ma. Nanay ko may inuutusan Na ano? na magpakain sa akin ng ganyan. Hindi siya gagawa niyan. Joke lang, huwag kang magmulto ha. Totoo naman, Ma eh. Ikaw ba sinigang yung mahilig sa pork sinigang. Oo. Ako sobrang hilig ko sa sinigang, as in. Gusto ko yung sobrang asim na sobrang Maasim ba? daming kangkong. Magugustuhan mo to. Ito ba yung sinigang na ano? Na kangkong? Kahapon kasi May meron... pork. Uy, teka lang. Bakit mukhang lechong kawali? May problema tayo. Ano? Actually, yung mga tira-tirang lechon, ang common notion na ginagawang paksiw lagi, hindi. Pwede nyo isigang yun. Sa totoo lang. Asim nga. Tanggalin niyo yung pork, pwede nyo itosta. Pwede yung separate ulam yun. Pero yung lechon na tira, pwede nyo, masarap siya pag sinigang kasi yung smoky flavor niya, talagang nai-infuse yung broth. Sige, habang ninanamnam natin ang sabaw ng sinigang, daanan na rin natin ang ating mga stories on social media. First one is on the Philippine Star. Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo is now a teacher at the University of the Philippines, Diliman. Anong course na tinuturo niya? Si Diaz recently completed again the Teaching Effectiveness Course or TEC at the UPD School of Economics in preparation for her teaching role at CHK or the College of Human Kinetics. Oo. Nakakatuwa naman para maipasa niya rin, ma-pass on niya yung knowledge niya. Correct. Diba? Olympic champion, That's diba? right, oo. Saan ka makahanap ng yan ang teacher talaga. Okay. Human kinetics, ano? Yan yung parang kumbaga pinanggagalingan ng ilang mga nagtuturo or mga physical therapists, yung mga sa cheer squad, yung iba dyan, yung mga atleta, kinetics. That's right. Okay, lipat tayo sa isa pa nating star athlete, world-class athlete at that. On the Philippine Star, tennis superstar Alex Ayala posts a photo after her loss in the singles at the Australian Open. Take note, may doubles laban pa si Alex today at 1:30 p.m. So hindi pa completely out of competition. Pero nakakatuwa tong post ni Alex because it says, tough loss for today but dropping this here as a reminder to be happy about living out your dreams even if it comes with bad days. Kasi yung laban niya against her opening match in the Australian Open. Malakas daw talaga. 6-0 siya during the first set. Tapos yun nga, she suffered the loss in total and she's out. Pero yun nga, may doubles pa naman. So it's about having a positive mindset lang talaga. Correct. Okay. At subukan ninyo, pag sa sunod na Open yan, nakuyari kayo kay Alex Ayala. Grabe yung support ng Pilipino, Correct. ha? Nakita doon. Meron pinakita, the bridge overlooking the court, may naglabas ng flag. Yung hindi makapasok sa loob ng court. Yan ang Pinoy. Sa bridge sila nanonood. Diba? Tapos, ang Australian Open kasi, weird talaga, marami talagang nag-aano dyan. Kahit yung the high and the mighty, mga nag-champion sa Wimbledon, ang dami yung bumibigay dyan. Alright. Okay, and now on the Philippine Star via live, ito yung pinag-uusapan natin kanina, no, on start of the show. The trend, yung 10-year trend, the question the answer rather to the question, why are social media users sharing photos from 10 years ago? Bakit nga? Bakit nga ba? May nakasulat ba? Ako kasi yung mga nakikita ko na mga nagpo-post niyan yung sa online. It's really them wanting to see kung ano yung ginagawa nila noon, ano yung pinagkakaabahan nila, yung fashion sense nila. Medyo mas ganun yung rason nila. 10 years kasi is one generation. Yes. Sa isang henerasyon, marami ng mga paradigm shift na yan. No? Marami mga pagbabago na sa wika. At yung sinasabi na yung 10 years daw na gap spells a lot of difference between yung mga cultural tastes ng isang henerasyon at ng isa. May mga hindi ka na magigets sa ginagawa nila. Paano pa kaya ngayon, di ba? Yung mga Gen Alpha. Ito, nakikita ko yung pinagagawa ko noong 2016. Pwede ba ipakita? Nakakaya Parang hindi. Wala, chicharon ni Mang Juan. Oy, bakit Ayan, naman? may buwang si Pasay pa. Beka, gusto mo ba? Beka naman. Alright. So,
Okay. Okay. Ito, blast from the past pa rin. Ito na, ang I Saw the Signs. Today's edition, todo na natin ang 2016 memories. Remember these from 10 years ago? Ano yung mga yan? Silipin nga natin. Ayan, tama. Oo, lala ko. Kasi election year nga yan, di ba? Yan yung biglang naalala ng Pinoy. May problema pala tayo sa drugs, ano? Okay, sino kaya ang mga ano nito, no? Mga nag-post at gumamit? Napakarami niyan. Okay, next. 2016. Okay. Ano to? Nakikita mo ba? Yeah, 10 years and a lifetime ago. Si dating Vice President Leni Robredo joined the 2016 throwback. Ayan, sharing a photo during her term as Vice President. Okay. Ano tong susunod? Ha. Okay. Salamat sa aking matalik na kaibigan na si Rodi Duterte. Ito ang tunay na walang iwanan. Oo. Walang iwanan talaga. Kaya may naiwan. Hindi sumama sa Netherlands. Ano pa? Sa puntong ito, batiin natin lahat ng nanonood ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Alam mo, nagbabalik tanaw ako. Ang dami nga nangyayari ng 2016. 2016? Oo. Teka lang, batiin muna natin yung mga nanonood sa atin. Alex Fuentes, always watching. Sandali ha, alam nyo naman, walang premium ang tita nyo. Oo, pag-donate tayo, piso-piso para sa premium dinis ng babaeng ito. Okay, Afternoon Delight. Rodel Alcantara, ayan. Marian Laja, delightful afternoon. Elmo Cardenas, hello, Pops Lord. Hello, Pops Elmo. Hello kay Oo. Tito Mike Policarpio na nakikinig ng aming programa kanina sa radyo. Hello. Si Jinx89 Si nanonood Marion sa atin. Laja, sabi niya, pinakita niya, minsan daw wala tayo sa YouTube niya. Boss Crip Yuso ng Philippine Star, hello pa rin, Hello sir. po, good afternoon. Alvin Pusta nanonood sa atin. Raymond Bartulay. Ito to. And before we go, Okay. And before we go, Filipino standouts Kiefer Ravena and Dwight Ramos powered the Asia All-Stars to a sweep of the Asia Cross Tournament at the 2026 Japan B-League All-Star Weekend in Nagasaki. Ravena set the tone in the semifinals with 8 early points as the Asia All-Stars beat the Rising Stars 2017 before Ramos drilled the game-winning 3 in the final to edge B2 selected 30-29. Also on the roster were fellow Filipinos Ray Parks Jr. and AJ Edu, while Kai Soto sat out as he continues to recover from an ACL injury. tagal na na. Dami talaga nating Filipino athletes making waves across the Huwag globe. nyo lang ubusin, baka wala nang matira dito, ha? Okay, sige, that will have to do it for us this Tuesday, January 20, 2026. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera, kapatid. We are one who's all sides all the time. Have a delightful afternoon. And we'll have the delightful lunch.